Sino po sa akin nakapunta na ng Ocean Park? Isa, dalawa lang? Tatlo? Tatlo pa lang nakapunta ng apat ang kasama ako. Si Pastor Jeff, hindi nag-answer, nakapunta nito eh. Di ba? Ilang ba lang pala? So maybe only few can relate. No, Ocean Park, no, isa sa tourist destination sa Hong Kong. Sa Ocean Park, Manila. Wala din, mga walang pera to. Hindi, joke lang. Of course, para sa atin, mahal yun, no? Kahit dito, mahal din. So, why I told you this? Because when first time ko nagpunta ng Ocean Park, 2015, and nung pumunta kami doon, of course, libre lang naman yun. First time ko rin nag-abroad, galing Pilipinas. So, nung una kong punta doon, may kasama kaming bata. No? May nanay, tapos may bata. Walang tatay. So, siyempre, pastor, ikaw yung tatay, hindi? Ikaw yung... kasi yung Ocean Park, kung may bata, siguro mga 5 or 6 years old yun, hindi ko na i-mention yung name, baka kilala nyo. So, ang bata, kailangan may stroller yun. No? Kailangan yun may stroller doon. Kasi ang lawak nun eh. Tatlong bundok, something like that. So, kailangan itulak-tulak yun. So, siyempre, ako naman, sinama lang naman ako, libre, pero siyempre kita mo yung mga rides. No? Kung kayo nakasakay na punta doon, makarelate kayo. Kung di kayo nakapunta, makarelate pa rin kayo. No, siyempre, ikaw naman, gusto mo sana i-explore ang mga rides. Pero dahil sa may bata, minsan hindi kayo papasakayin kasi bawal ang bata. Sabi ko sa sarili ko, babalik ako dito, walang bata. Kasi ang Ocean Park, kailangan, pagdating nyo doon, sa mga gustong pumunta, sa May pupunta kami, baka gusto nyo sumama, no, KKB. So, ang pagpunta mo doon, dapat, pabilisan yun takbuhan, habulan, para maubos mo, ma-maximize mo, ma-access mo, ang mga rides o whatever entertainment that you want to go in one day. Kasi ang ticket mo, one day lang. Pero hindi mo maubos ang one day. No, sa lahat kasi ang lawak. So ayan ang takbo, ayan ang gagawin dapat. Ayan mga guidelines, no, para at least mas ma-enjoy mo, maging sulit ang bayad mo. No, 400,000 or 400 Hong Kong or 500 something that time. Noon, yung pumasok kami, parang you can access all rides. No, ngayon meron ng choices pwedeng all rides 500 plus something, and pwedeng 400 or 300 plus something na 7 lang ka-destination ang pwede mong puntahan, choices. So, why I'm telling you this? Because it's the same of what we were talking about in this morning is about access. No? Connection. No, pag sinabi mong access, may access ka sa isang lugar, kailangan gamitin mo. Sino sa atin dito nakapunta na sa mga 5-star hotel tapos may access ka? Anong ginagawa mo? Ha? Di ba? Try all. No, ano kayo dito? Punta nga dito. Puntahan mo lahat kung anong pwede mo kasi explore mo i-enjoy mo, i-maximize mo ang access na meron ka. No, especially VIP. Tama? Binigyan kami ng VIP doon sa Lisboa. Nakuloko talaga yung cleaner na yun. Sabi niya, Sir, pwede mag-ice cream doon. Unlimited yan. Kami kinuha naman namin. Tapos, pagkatapos nagpipila na kami, sabi ni Pastor Jeff, Pastor, may picture ba to? May picture. Ay, sabi ng cleaner, sabi niya, okay lang yan. Sige lang, gamitin nyo lang. Natakot kami ng pagkatapos, di na bumalik. So, tinapon na. Kasi may libre, mayroong pang VIP. So, if you have an access, you need to enjoy it. You need to maximize it. So, ganun. Kung gusto nyo sumama sa Ocean Park, sa May, pupunta kami. In the Old Testament, no, ito po yung picture ng temple, tabernacle. No, kung titingnan po natin, no, ang tabernacle nila, no, it's more, may mga barriers, no, ang first gate, sa outer court, inner court, sa Holy of Holies, may mga degree or barriers
na limited lang ang access. Kaya sa tabernacle, sa loob ng yung square na yan, no, sa Holy of Holies especially, outer court, inner court, at saka Holy of Holies. So, limited lang ang pwede maka-access. Sa outer court, no, mga tao pwede dyan. Sa inner court, mga priest lang. Sa Holy of Holies, high priest. And kung ikaw ay nasa labas ng temple, ng tabernacle, alam niyo yung mga rules dyan sa Bible, sa Old Testament, bawal kang humawak. Even sa barrier na yan. Because that is the rule, that is the law, that is the definition of the separation of God to man. Barriers. Talagang mahirap kang maka-access sa Panginoon sa Old Testament. Kailangan kang dumaan sa mga priest, sa high priest. No, ayun ang way nila. No, especially sa tabernacle. And later on naging temple. So yan ang Old Testament type, but in the New Testament, as Christians, we are so blessed that God gave us the full access. Kaya po ang message po natin this morning is maximize our access to God. Amen. No, kailangan mo i-maximize, kailangan mo i-experience, kailangan mo i-enjoy. Kailangan mong tawag nito, i-grab yung opportunity to experience all benefits of the access. No, tayo ang makapasok sa isang mga 6-star na hotel. Have you ever nag-book na kayo sa hotel sa sa Galaxy, no? Sige, alam ko may mga pera dito naka-book na. So yung iba, nung pandemic, nag-grab ng opportunity. Kasi ang mura. No, maraming nag-book noon. Isipin mo ilang percent 'yon. Tapos pag nandun ka na, may access ka sa kanilang mga tawag nito, entertainment. Like pool, ano pa yung mga entertainment doon, gym. Ano ginagawa mo? Ini-enjoy mo, right? That must be our attitude to God. Will you agree? Yes. Dapat i-enjoy mo natin yung full access or i-maximize natin ang access natin sa Diyos. Anong access yon? Anong mga bagay na meron sa Diyos natin? Of course, makikita natin yan mamaya. Sabi sa Romans chapter 5 verses 1 and 2, therefore, being justified by faith, kasi tayo pinawalang sala na by faith, we have peace with God. No, we have connection. No, wala nang away, wala nang conflict with God. We have peace, relationship through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace. Hindi disgrasya. This grace, sa grasya ng Diyos, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Alam niyo po pag sinabi mo ang grace ng Panginoon, kanina may kinanta tayo, isa na yun ang grace ng Panginoon. Tinutulungan ka sa mga kahirapan mo sa buhay, nagkamali ka man, tutulungan ka ng Diyos na bumangon. Kasi tayo na tao, minsan nagkakamali tayo. Pero tandaan natin na ang grasya ng Diyos andyan para sa atin. Yan po ang isa sa mga grasya ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng Ephesians chapter 2, sabi ni Paul verse 18, for through Him, Jesus Christ, we both have access by one Spirit, the Holy Spirit, unto the Father. Kaya tayo, we are so privileged and blessed to have an access, a connection, sa ating Diyos, sa ating manluluwas, Ilonggo yun, tagapagligtas, or sa ating Ama, God the Father. We have an access that we need to experience sa ating buhay every day of our life. So, ang question natin dito, how can we maximize our access to God? Paano natin ito ma-maximize?
Pastor, ano ba yung access na yan? Ano ba yan? Kung sa sa atin pa, kung ikaw ay meron kang VIP na na card, no, may mga or meron naman siguro limited, unlimited, pero pag VIP yan, medyo marami kang pwedeng i-enjoy. Katulad sa ice cream na yun, kung VIP ka pala doon sa sa Lisboa Grand Palace doon, pwede ka na mag-ice cream all the time. No, balik-balik ka doon hanggang sa mag-CR ka siguro. Hindi lang ice cream ang dami kasi pinapila kami doon. Papili ka lang, ano gusto mo, 10 tinapay, bibigay sa'yo. Kasi gusto mo eh. You want to enjoy everything. Gusto mo isang galon ng ice cream siguro, bibigay din sa'yo. Because you are a VIP, you have an access. In God, there are lots of blessings and everything that we can enjoy sa Panginoon. But the question is, how? Paano? And we will learn 3 principles from this passage that we have in Hebrews chapter 10 verses 19 down to 25. Ano sabi diyan? Number 1, be confident before God. Magkaroon ka ng confidence. Magkaroon ka ng courage. Magkaroon ka ng, ano ba sa Tagalog? Ng confidence? Paniwala. Ha? Panatagan? Ganun ba yun? Kumpiyansa. Ano ba, Victor? May pang ganun. No, na talagang when you come before the presence of God, you have this confidence that God is listening or God will entertain you. Parang entertainment yun Ibig sabihin, God will talk to you. Kaya yan sabi dito ng author, sabi niya, by the way, what is the basis of our confidence in the presence of God? Sabi dito ng author, verse 19, having therefore, kasi kung alala ninyo yung message natin last time, our sin are forgiven, hindi na yun, nire-remember ng Diyos, ng Panginoon natin. He loves us, He saves us, having therefore, brethren, boldness, another word of confidence, to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Take note of this. Kaya sa Old Testament, ang Holy of Holiest, ang nakakapasok lang doon ay ang priest, o yun ay high priest. And yung high priest na yon, pumapasok sa doon once a year. Ang tawag nila Yom Kippur. Ang pagpasok niya doon, it's a feast, or they have this sin offering for the nation once a year. And you know what? Pag ang priest pumasok sa Holy of Holies, the high priest, and then mga priest na iba nandun sa labas nag-aantay kung siya ay buhay o patay. Makalabas ng buhay o patay. Bakit? Meron kasi ang isang mga pangyayari, ang nangyayari doon, pag ang high priest na yan, unworthy, hindi tinanggap ng Diyos ang offering niya, in behalf of the nation, ang mangyayari sa high priest na yan, patay. Hindi siya makakalabas ng buhay. Kaya yung culture, sinabi ko na last time, ang culture nila noon, pinaginagawa nila, pag yung priest pumasok sa Holy of Holies na yan, mayroong yung tali sa paa na parang aso, tapos may bell yan. Tapos ang ginagawa ng high priest doon, ikot-ikot siya doon, talakad-lakad siya dapat. Pag wala ng sound sa labas, hindi na marinig ng mga priests, wala ng sound. Tahimik na si Sir. Ibig sabihin, patay na yun. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang offering. So, hihilahin yun. That's what they do. And pag ikaw yung high priest, anong mangyayari nun? Papasok ako, baka di tanggapin ni Lord, patay ako. Maybe, in some way, there is fear, in their self, na baka hindi ako makalabas ng buhay dito. Or in some people. And that's why when Christ died for us, kaya sabi dito ng author, having therefore, brethren, boldness, confidence, to enter into the holiest, tayo ay meron na tayong assurance. Amen.
Hindi na tayo parang wala ng fear in the presence of God. Fear na dread hindi fear na reverence, no? Iba po 'yun. Meron tayong confidence in the presence of God by the blood of Jesus Christ. That is the basis of our confidence. Kaya pasalamat po tayo dahil alam po natin that Jesus Christ shed His blood for us. He died for us. Ito po yung, actually sabi kanila, it's a figure of speech or something. It is a sin na, tapos na, sa ang blood of Jesus Christ, kasi minsan yung iba ginagawang literal ang blood. Especially yung communion na ginagawa sa atin, take note, kasi may isang pagtuturo, o maybe meron pa sigurong iba ng communion na ginagawa natin, yung nagiinom tayo ng juice, grape juice at saka yung tinapay. May isa kasing turo sa isang tawag ito, claim to be Christian religion din, na ang tinatawag noon is nagta-transfer o nakalimutan yung exact term, pero ang kanilang turo, pag kinain mo yung tinapay, magta-transfer yun sa literal na flesh or meat ni Jesus Christ. Pag iniinom mo yung cup or yung tawag ito, yung juice o whatever, saka iba, wine o talaga, mag-change into the blood, literal blood of Jesus Christ. And that's what they taught the people. And that is not true. Because the blood of Jesus Christ, it was already shed and it cleanses us from our unrighteousness. Kaya sabi sa verse 12, neither by the blood of goats, balik tayo sa chapter 9 nung last time, but blood of goats and calves, but by His own blood, by the blood of Jesus, entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Kaya dahil sa dugo ni Jesus Christ, we have an access to the Father, to God, to His presence. That's why we must be confident. Confident kayo sa harap ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay lumalapit sa Panginoon through prayer, confident ka. Amen. Pag ikaw ay pumupunta sa church, you have the confidence na pupunta ako sa church, mag-worship ako sa Diyos. Do you have confidence? Amen. We must, because we are cleansed, we are washed by the blood of Jesus Christ, and the second basis of our confidence in God, before God, is the body of Jesus Christ. Paano, Pastor? Body? Bakit naging body? Of course, we know what Christ did. He suffered and died for us. Kaya ginamit ito ng author, sabi sa verse 20, take note of this, by a new and living way. Bagong kaparaanan, sa yon? Sa paglapit sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin yung Bible, kaya pinakita ko sa kanina yung tempo, yung tabernacle, barriers, di ba? Mga tao hindi pwede makapasok doon sa inner court. Ang mga priest hindi pwede makapasok sa Holy of Holies kasi high priest lang ang allowed once a year pa. But because of the body of Jesus Christ, kaya sabi niya, which He had consecrated for us through the veil. Ang veil, yon? Yung parang, yung covering, cortina, parang ganon. That is to say, anong veil na yon? His flesh, ang kanyang katawan. That's why I use body. Alam niyo po ito yon. Kung maalala ninyo, nung namatay si Jesus Christ sa cross, may story doon, sa Matthew 27, nung namatay si Jesus Christ sa cross, alam niyo kung ano nangyari kasi di ba tabernacle sa Old Testament, nung hindi temporary lang yun na, na parang, tawag ito? Parang temple, kasi later naging temple na siya. Nung namatay si Jesus Christ sa cross, alam niyo kung ano nangyari sa temple? Sa Holy of Holies, which is yung nagdi-divide ng presence ng Diyos at ng tao, alam niyo nangyari? Napunit.
Alam niyo kung paano napunit? From top to bottom. Pastor, kortina lang yan eh. Alam niyo kung anong kortina niyan? Alam niyo ang details ng kortina? Ng curtain or yung veil na yan sa Holy of Holies? According to the history book, no, kasi wala sa Bible, sa mga historians lang, kalimutan yung exact na word ni Josephus ba yun? Sa kanyang sulat. Ang estimated na taas ng kortina sa temple, no, second temple na kasi ito, is 60 feet. Can you imagine? 60 feet ang taas. 30 feet ang lapad. Ang kapal, paano? 72 strands. That's how thick the curtain of the veil or of the Holy of Holies. Ganun yan kapal. Kaya sabi nga ng mga nag-aaral, it is really impossible na mapunit ang ganong kakapal na curtain or veil. And also, it speaks of the strictness or the difficulty ng barrier ng Diyos sa tao. Bawal na makapasok yung mga priest lang. Hindi pa po basta-basta yun napunit pag nung namatay si Jesus Christ. And alam niyo kung ano? It speaks of the message that Christ, yung ginamit na dito, through the veil, that is to say, His flesh, no, inopen ang door para sa atin, para tayo makadiretso na sa Diyos. Amen. According to the study, alam nyo, sinong pwede maglaban nun? Sa kortina na yon? Alam nyo sa history, sa mga writings, according to to Josephus and the other historian, alam nyo kung ilang tao ang nagpapalit noon pag nag-change curtain sila or veil sila? 300 priests. Uugasan nila yon, 300 sila. Kasi hindi kaya ng isang tao o ilang tao lang. That's how heavy, that's how, but you know what? No, napunit yon sa time nang namatay si Jesus Christ sa cross. Matthew 27. In other words, binuksan ng Diyos ang daan, new and living way for us. Kaya pwede na tayo makadiretso sa Diyos. Kaya tayo pag nag-pray tayo, diretso na ka sa Panginoon. No, hindi na tayo dumadaan kay kay kung sino pag mga Father. Anong confession na magdaan-daan ka pa kay kay Tagpulano? Hindi po. No, wala na po tayong pastor. Hindi, diretso ka kay Lord. Wala na tayong mediator na iba. Diretso pa kay kay Mary. Wala na si Mary, si Mary, hindi yan. Daanan si Jesus lang. Ano sabi ni Jesus Christ, John 14:6? I am the way. Alam nyo, ang article na ang ibig sabihin yun, only. Nothing more, nothing less, no else. The way, ako lang. Hindi si San Pedro. Kasi iba si San Pedro daw nagbabantay sa gate ng langit. May dala pang manok. Si Jesus ang daanan natin. Siya lang ang nagbukas para sa atin through His blood and through His body. And in fact, may verse pa nga dyan sa hindi ko na nilagay, verse 21. No, sabi dito ng author, verse 21. Excuse me. And having a high priest, si Jesus na yung high priest natin, over the house of God. Kaya tayo, we can directly go to God through Jesus Christ. Pastor, paano yun? Pag nagpipray ka, Pastor, paano yun? Okay lang ba nga mag-pray ko, Lord Jesus, Holy Spirit? No? Okay lang ba yun? Kasi ang turo ni Christ, Our Father. Minsan nag-aaway tayo dyan. May mga iba pa nag-aaway. Di dapat nag-pray ka, Our Father. Paano pa nag-pray ka, Lord God? Mali na yon. Paano nag-pray ka, Lord Jesus? Mali na rin yon? Hindi. Holy Spirit, mali na rin yon?
No, actually, sometimes, no, dogmatically, yung iba, nagiging condemning na sa area na yan. Actually, there's no wrong. No, to address anyone. Pero properly, nung si Jesus Christ tinanong, sabi niya, pag nag-pray kayo, no, you should pray like this. Our Father. Kasi, God is your Father eh. Yes. Pero hindi naman siguro mali o kasalanan sa Diyos. Lord Jesus, tulungan niyo po ako. Pwede naman yun. Wala nang problema doon. Pero, mas maganda that you address God as Father. Pero I believe hindi naman po masama mag-pray tayo kahit mag-address ka na Lord, King, or whatever. Kasi it is your heart to address who God is. No, there's no wrong. And sabi ko nga, nung bago pa lang ako Christian, ayun ko na-share ko na last time. There was a time na nag-pray ako, nag-pray, closing prayer ba yun? Parang ganun. Ako pina-closing prayer sa gathering namin sa Bible School. Nung bago pala kasi yung ano doon sa Bible School, parang hindi pa ako sa theology something. Nag-closing prayer ako, na hindi ako nagsabi in Jesus name. Tapos, nabigla ako na konsensya. Lord, ano ba yun? Bakit wala ang Jesus name sa aking prayer? Hindi ako nag-in Jesus name, amen? Nag-amen na lang ako diretso. Tapos, umuwi ako sa church namin, nakonsensya ako, parang hindi ako mapakali. Tinanong ko yung pastor namin, Pastor, hindi ba mali? Okay, Pastor, parang nakukonsensya ako na nag-pray ako na ganito, hindi ako nag-in Jesus name sa aming gathering na prayer. Nag-amen lang ako, parang nakukonsensya ako, parang mali kaya yung pastor? Sabi ng pastor namin, paano masasabi na mali? The moment you talk to God, you are talking to God through Christ na yun. Dumadaan ka na sa kay Jesus. Kaya hindi necessary, no, na parang dogmatically, na in Jesus' name. Because given na yun, assumed na yun, you have the relationship na sa Diyos through Jesus. You can directly talk to Him like a person. No, formality na lang minsan ng dogmatically, yung iba. So, ba't hindi man nasasabi na mali o tama? No, you can talk directly to God. No, ang prayer natin because we have full access. Be confident sa harap ng Diyos. Ang note po natin, God has given us full access in His presence through Jesus Christ our Lord. This must be our primary confidence to come into His presence anytime. Anytime. You can come to the Lord. Huwag mo na antayin, no? Kaya alam niyo po, ay nakakalungkot yung ibang mga ibang mga pagtuturo na kailangan may lalapitan ka pa. Eh paano ang lalapitan mo kung wala yun? Eh di konsensya ka for how many days kung hindi ka pa makalapit. Therefore, we must exercise and enjoy this access through prayer and praise to Him. Kaya po tayo ng mga Christians, no, kailangan natin i-enjoy ito sa ang presence ng Panginoon, especially when we pray. Pag nagpe-pray po tayo, do we really consider that God is listening to us? Sabi ng Bible, if I regard iniquity, the Lord will not answer me. Di ba may mga ganon? Meron pa, the Lord will not listen. Minsan, nagagamit interchangeably yung listen and answer. Pag sinabi mo kasi yung listen, nakikinig, or iba pa yung naririnig, no? Minsan, iba-iba yung depende sa, tawag ito, sa explanation. But you know what? All our prayers, naririnig yan ng Diyos. Di ba? God is omniscient. He knows everything. Amen. Naririnig na yan. Kaso, minsan, hindi niya lang sasagutin dahil may something wrong. But, God wants us to be confident in His presence. That's the first principle, be confident. Number 2, get close with God. Ito yung dapat natin din tandaan. Para ma-enjoy natin ang access, lahat ng mga benefits, lahat ng mga kung ano bang mga privileges sa Panginoon,
get close with God. Anong ibig natin sabihin dyan? Sabi sa Bible, or how can we have intimate closeness with God? Verse 22. Kaya sabi ng author, let us draw near with the true heart. Kaya lumapit po tayo sa Panginoon. Take out the word, let us draw near. Pastor, paano kami lalapit sa Panginoon? Kasi ang Panginoon nasa langit, si Jesus nasa ang Father nandun, Holy Spirit nasa atin. Paano tayo lalapit sa Panginoon? Prayer, listening to His Word, or whatever means, ano pa ng mga means. Ang point dito ng author, let us draw near for primarily na paglapit sa Panginoon, prayer at yung pag-worship. No, lumapit ka sa Panginoon, anong kondisyon? With a true heart. Or what we can say, pure heart. Kaya po, get close to God. Paano tayo magkaroon ng intimate relationship with God? Number one, come with the pure heart before God. Yes. Kaya dapat bago tayo lumapit sa Panginoon o hindi na bago, no? Habang tayo lumalapit o as we come to God, we need to make it sure that our heart is pure. Dapat yung puso natin, no, walang mga tinatago. Ang puso natin walang may mga binibitbit na na mga bagay na mabibigat at nagpapabigat sa atin sa harap ng Diyos. Ano yun? Kasalanan. And maraming mga bagay na mga hindi maganda at tama sa harap ng Diyos na nagpaparumi sa ating puso. Yes! Primarily, or initially, tayo ay hugasan na tayo ng dugo. Di ba sabi niya, be confident kasi tayo ay na-wash na cleanse na sprinkled na ng dugo. But, there, along the way, sa buhay po natin na Kristiyano, nagkakamali. Nagkakasala tayo. May mga bagay minsan sa ating buhay na nagkaroon ng dumi ang ating puso sa harap ng Diyos. Kaya ang encouragement ng author, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled. Figure of speech yung sprinkled, ha? Baka sabihin niyo, sprinkle, yun ang kinakain. Sprinkled from sin, or from evil conscience, and our bodies washed with pure water. By the way, it's a figure of speech. Ang bodies washed with pure water, hindi yan holy water, ha? Baka sa atin dito, may holy water. Walang holy water. No, that's only a figure of speech. Kasi may isang grupo ng isang Christian din daw, pero dami siyang binibenta ng huli. Holy oil, holy, holy. No, kasi bakit huli yan? Kasi daw pinabanal yan, parang binless yan, ginanyan yan. No, that's their belief, that's their tawag nito, ano term ba yan? Teachings. Tapos parang katulad lang din sa ibang mga cult din na punas-punas kayo, ganyan. Kasi ito, milagro ito. Ang tubig na to, ang oil na ito, may milagro to. Walang ganun. As a Christian, our confidence must be to God, not to the things in this world. And we need to have this heart that when we come to God, our heart is pure, sprinkled from evil conscience. Kaya dapat yung puso natin, wala tayong tinatago dyan na mga unconfessed sin, unreconciled sin, unreconciled relationship or conflict, or sabi dito, ang body washed with water. Bakit sinabi ito ng author? Kasi nga, sa kanila, sa mga priest, meron silang ceremonial, bago sila pumasok sa inner court, meron yung basin na nagugas-ugas muna sila,
Alam niyo sa UAE, sa mga hindi nakapunta sa UAE, sa UAE, ang kanilang, kasi di ba, mga Muslim, may mga ano sila yan, anong tawag sa kanilang parang kwarto, nakalimutan ko. Join niya. May kwarto, something, kahit yung mga parang temple din nila, yung mga Muslim. Sa labas yan, may mga gripo yan. Yes. Oh, ano mga gripo na ito? Kasi yung boss namin na Arabo, dinadala kami minsan sa kanyang farm. Kasi bawat bahay, mayroon silang parang lugar na doon sila manalangin eh. Yung sa labas yan, may mga gripo yan. Ang daming gripo. No, naka-hilera. Yung palang ginagawa nila, bago sila pumasok sa kanilang silid na tawag na, nakalimutan ko. Na dapat magugas muna sila ng kamay, paa, no? Kasi that's their culture, that's their thinking that bago sila lumapit sa kanilang Diyos, kailangan malinis sila. Literally or physically. That's their belief. And that's what also the priest ginagawa noon sa time sa Old Testament. But in our time, hindi na po yun. Spiritually, we are cleansed, we are washed by the pure water, the blood of Jesus. Pastor, ng pure water, figure of speech nga eh. Kay Jesus naman, sinabi niya, you are cleansed because of my word. Kaya minsan, you can use as well the pure water is the word of God. No, that's also another side. Come with a pure heart before God. Kaya sabi sa verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kailangan po nating lumapit sa Panginoon with confidence. Paano ka magkaroon ng confidence kung ang puso mo ay malinis? Tama? Kasi pag alam mo na mayroong kabigatan sa puso mo na parang something unconfessed sin, unreconciled, yan ang nagpapabigat sa atin. Kaya minsan pag lumapit ka sa Panginoon, parang, yung itsura mo parang hindi ka masaya, parang burden ka, parang stress ka. Why? There's something wrong. Totoo. Kaya ang advice ng Panginoon is to surrender it to the Lord. No, ask the Lord to cleanse our heart. Kaya every time we have worship, we have silent prayer. Na bago tayo kumanta, bago tayo makinig, no? Nagpipray tayo silently, we check ourselves. Lord, meron ba ako ditong bitterness, no, anger, whatever. Lord, please forgive me, take this away. Silent prayer. Nagpipray ba kayo ng ganun? Amen. No? Kaya po yun lagi ang ginagawa natin. Kaya bago tayo lumapit sa Panginoon, we need to check ourselves. And secondly, come with a powerful hope before God. Anong hope dyan? Verse 23, sabi ng author, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Ang sinabi niya dito na our faith without wavering o profession of faith, sa other translation, to make it clear, no, and to expand our thought, let us hold fast the confession of our hope. Our hope to God. Our hope of the promises of God, that it waver not, for He is faithful that promised. Kaya alam nyo, ang faith and hope, minsan, inseparable eh. If you have faith in God, you hope to God. Tama? If you hope to God, you have faith in God. Kaya interconnected yan sila. No, ang faith and hope. Kaya tayo, para ma-enjoy natin to have a close relationship with God, we must have this hope. We must have this faith. Na ang pag lumapit ka sa Panginoon, God will hear you, God will entertain you, or God will help you sa mga sitwasyon na meron ka sa buhay mo. That's hope. And you are hoping to all the promises that God has given us through His Word. And that must be our heart as we come to the Lord. Do you hope in the Lord? Amen. Another question siguro, is there anything or are there things in your life that you seems hopeful? May mga bagay ba sa buhay mo na parang, Lord, wala nang pag-asa to.
Pwede siguro sabihin, Pastor, wala na tayong pag-asa mag-asawa kasi may edad na ako. Okay lang yun. Kasi, kuhan man yun eh. Dito lang yan sa mundo eh. No? Yung pag-asawa sa mundo lang yan. Sa heaven, wala nang asawa-asawa. Kaya po, ang hope natin, no, sa bagay, sa Panginoon, that all of His promises, ipufulfill niya yan, no matter what. Kaya ang Diyos maraming promesa sa Bible. Tama? Kahit ano mang pangyayari, mga nangyayari sa mundo natin, still, the word of the Lord, still the promises of the Lord will prevail. To you, us as a church, and to the world. Everything will be accomplished. Kaya sabi sa Hebrews 11:1, no, jump muna tayo, kasi para ano naman to next time. Now faith is the substance of the things we hope for, the evidence of things not seen. Yan ang faith. Nag-hope ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. That's faith. Minsan may mga bagay na hindi tayo, alam niyo po, meron mga bagay sa mundo na hindi to cease to believe, ba? No, kasi minsan yan ang argument ng mga loko-loko ng mga tao, to cease to believe. No, ayaw nila maniwala kay Jesus, ayaw nila maniwala sa mga sinasabi ng Diyos kasi to cease to believe. Ang argument naman ng iba, may utok ka, sorry, ilonggo yun. Kung to cease to believe ka, so hindi mo naman nakikita utak mo, ibig sabihin wala kang utak. Kasi to cease to believe ka eh. So that's only another argument. So, tandaan po natin, when God established our relationship with Him through Christ, He gave us also opportunity and responsibility to connect and to grow our relationship with Him. Therefore, we must be responsible and accountable of our spiritual growth with God. Tayo po ang accountable sa ating spiritual growth. Sa mga bata, sa mga baby, accountable ang parents. Tama? Pag yung baby lumaki na, sino na accountable? Sarili niya. Ganon din sa Christian life. Ikaw, bago ka pa na Christian, accountable kami. No? Pero pag ikaw ay matagal na Christian, ang accountable na ikaw sa sarili mo. Hindi na po, puro lang spoon feeding, tawag no? No? Laruin ka pa. No? Parang bata. Gusto niyo ba yun? Laruin kayo? No, kaya kung ikaw ay Christian na matagal na, no, you do it by yourself. Devotion, prayer. That's the way you grow. Amen. Tama? Get close to God. Paano mangyayari doon? Come to Him. And as to come to Him, we have, no, through prayer and meditating upon His Word. That's one or fundamental ways of growing up. You will grow. No, kaya tayo, we give, no, time to you to learn more about how to meditate, read the Bible, and that's also what we are going to do in our life group. Meron tayong, no, series of Bible reading or meditation na gagawin. And finally, here's another principle that we need not to forget. We need not to neglect. We need not to, to skip or to miss. Have communion with God's people. Anong ibig sabihin natin ng communion? To join together. Another word, fellowship. And that's what God wants us to do. What are the beauty and benefits of communion with God's people? Ano bang maganda? Ano ba ang benepisyo sa atin yan? O kagandahan pag tayo ay nagfe-fellowship, nagjo-join together? Kaya tandaan po natin, no? Ang isang Kristiyano na totoo, kailangan niya ng fellowship. Kailangan niya ng family. Kasi through the fellowship and the family, dyan mo din ma-enjoy, mamamaximize ang mga benefits or blessings
ng Panginoon sa buhay mo. And binigay din ng Diyos yan para sa'yo, para ikaw ay lumago, mag-grow. Tama? Kaya sa Christian life, importante ang fellowship. Hindi lang fellowship na, family. Church family. Local family. Importante talaga yan. Kaya pag ikaw ay Christian, dapat meron kang church family. Unless kung pumunta ka sa lugar, katulad ni Ate Rosel, wala pa ata. So, pag pumunta ka sa lugar, tapos wala ka, hindi mo pa alam, hindi maganap ka, kung wala talaga, hindi wala tayong magagawa. Mag-online ka na lang. Kung wala talaga. Pero kung nasa lugar ka na may mga churches lang naman, tapos wala kang church, or Christian ka, ay ano yun? Questionable yun. Questionable, kung save ka ba talaga o hindi, or kung save ka man talaga, ang another question is, mature ka ba o immature? That's the question. And sabi sa verse 24, and let us consider one another to provoke unto excuse me, unto love and to good works. Take note of this. Ito po ang sinasabi na fellowship. Let us, by the way, ang mga keywords kanina, let us, yan po ang nagpapakita ng fellowship. Na tayo ay nagsasama sa paglapit sa Diyos. Na tayo ay nagsasama sa ano? Sa fellowship. No? Anong ginagawa sa fellowship? Ito yung sinabi ng Bible. As we have this family church, fellowship, anong gagawin natin dyan? Provoke unto love. Kaya tayo, habang nandito tayo sa fellowship natin, sa family natin, ang goal natin dito is to provoke. Pag sila provoke, pastor, ano yan? Parang, sabi ng, di ba, mayroon diyang Paris, don't provoke your children into anger. Huwag mong, sa Tagalog yun? Hikayatin, parang gano'n, di ba? Akayin, no? Parang gano'n, di ba? Pero you know what? Ang word na provoke, steer. Or itulak, no? Another word, itulak. Or i-influence. Or i-motivate. Yun ang ibig sabihin ng provoke. Kaya yun ang goal sa fellowship, communion. No, that you provoke each other to love. We need to love one another. As much as possible, this is our goal in the fellowship, to love one another and to challenge them to do good works. And good works there is, of course, we will consider that later. Ano po ang beauty in the communion with God's people? We grow in loving Christians. Alam niyo po ba, sa fellowship, diyan ka nag-grow? Amen. Sa pagmamahal mo din sa mga Christians? Amen. Pastor, hindi ako masaya. Kasi yung mga ganyan dyan, may mga ano dyan, may mga ganito ka dyan. The more you see it, the more you need to grow in love. Amen. Hala, di ba? Hindi ka kasi, mag-book out na ako wala na. Ibig sabihin, you don't want to grow in love. Because the more you see a person, who he is, na meron something, alam niyo po, wala namang perfect Lahat naman tayo merong something. Sa akin siguro, pastor, hindi kita gusto mag-preaching kasi parang, pastor, hindi naman lahat mapi-please, di ba? Hindi naman lahat sa iyo pleasing. Kung pleasing mata mo, ilong mo, hindi. Hindi lahat sa atin pleasing, no? Sa atin, karakter natin, may mga bagay, pero we are not saying, pastor, okay lang pala kahit gumawa ka ng kasalanan, iba naman po yun. No, meron kasi minsan may mga differences sa atin. Alam niyo po, the more you see the difference, the more you need to love. Amen. More. Pastor, struggle ko talaga. Pastor, ganito, ganyan. Pray for it. Magbabigat naman talaga yan Pero pag-pray mo lang, Lord, help me. Tulungan mo ako na mahalin ko ang tao na ito kasi parang nagkumukulo ang tenga ko. Kumukulo ang dugo ko.
I-pray mo talaga yun, no? Lord mo yun, Lord. Tulungan mo ako. Pero wag naman tayo maging self-righteous sa prayer natin sometimes. Yes. Na parang tayo ang banal na banal. Lord, alam ka, sila ang makasalanan, ako. Hindi naman siguro yung, wag naman sobrang ganon. Kasi may mga taong ganon. Minsan may, natatawa talaga ako sa isang pastor. Sinabihan pa naman ako, baka you are the son of the devil, I don't want to call you brother. Pastor din yun. Loko-loko. Ay. Sabi ko, tayo ng mga Christian, magkakaiba naman tayo sa mga views, pero sige, let's love one another. Magmahalan pa rin tayo. Magkakaiba tayo, pero we are one in Christ. May marami tayong nagkakaiba. And the fellowship, dyan ka nag-grow. Wala pong fellowship na perfect. Walang church na perfect. Kung ayaw mo ng problema, hindi mag-isa ka na lang. Kasi ikaw ang problema. Diba? Kaya sa Christian life, no, God designs, no, the fellowship as it is. Mayroon talaga, no, walang perpekto. Minsan, no, iba-iba ang mga naglalabasan ng mga ugali, karakter, and that's why we need to grow and learn. That's the way we grow. Kaya example, sa amin ni Mrs., lagi kami nag-aaway. Nag-aaway din kami. Minsan pag hindi talaga na ang principle at argument namin wala na talagang wala nang settlement kasi wala iba yung argument niya, iba din sa akin. Wala na, kalimutan. Huwag na pag-usapan kasi mag-iba tayo Hindi, maganda pa rin ang relationship although minsan nagko-conflict in that time, pero by God's grace, usap tayo, wala na yun sige, iba na naman sunod. Pero ang maganda, you grow, you understand, you love pa rin. Ganon din dapat sa Christian life. And we understand sometimes nagka-conflict kayo, nagkakainisan kayo, pero at least, balik lang. Fellowship, later on, mapapawi din yan. No? Makakalimutan din yan. Yes. Kung hindi talaga, baka magka-amnesia ka. Yun yung solusyon. I've been also in some, before na talaga grabe struggle mo sa mga tao na gumawa siya ng mali. Pero I keep on praying, Lord, every day I pray for them. And then later on, my heart na-heal. Every time I see them, I forget everything. Hindi ko na naisip. Parang, alam mo yun, bumabalik ang magandang communication, fellowship. It means you grow in love. You grow in loving Christians. Wherefore, sabi sa verse 15. Ay, wala to. Hindi ko na ito na-delete. We grow in laboring for Christ. And that's what in verse 24 kanina. Kaya sabi niya dito, provoke unto love. Alam niyo, ang verse 24 kanina, provoke unto love and to good works. In other words, you are ministering to others. Nagmi-minister ka na yon, ini-influence nyo sila sa love and good works. And that's why, sabi pa sa verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating pabayaan na ang gatherings natin. Assemble, fellowship, ecclesia, church, yan ang ibig sabihin nun. Huwag nating hayaan na mawala tayo sa church, local family church. As the manner of some is. Kasi nangyayari dito, marami na, may mga ibang mga Jewish Christian na lumalayo na sa church dahil sa kanilang troubles, problems in life, persecutions. Kaya sabi niya, but exhorting one another, mag-encourage kayo ng isa't isa. Sis, huwag kang lumayo, sis. Kasi pag lumayo ka, sis, baka mahulog ka sa bangin yan, sis. Hindi, joke lang. Alam niyo mga lumalayo sa church na mga unsettled, unreconciled, hindi naman napapagpala ni Lord yun. May mga unsettled, unreconciled relationship, conflict. Hindi binibless ni Lord yun. Maybe you can see na may blessing outwardly or maybe pero I don't believe that it is much blessing. Na-enjoy niya ang full access because there's something wrong that need to be settled.
exhorting one another. That is a ministry. No, you help one another. That's what it means. Encouraging one another, helping others to grow up, no, to build up, to be mature, no, to lift up, and as so much the more as ye see the day approaching. Anong ibig sabihin nun? Nakita mo or habang nakikita nyo or while we are waiting to the coming day. Anong coming day yan? Maybe the judgment day or the day of the Lord. Or sa pagbalik ni Jesus Christ, second coming. Kasi makikita natin ang Panginoon ay palapit ng palapit. Yes. Hindi naman pwede palayo na palayo. No, tama naman talaga yun. Alam niyo ang principle ng Bible, draw near, draw near. No, the Lord is near. Totoo naman yun. Kasi hindi naman pwede magsabi, the Lord is far. Kasi ang time natin lumalapit Tama yun ang principle ng Bible. Pastor, 2,000 years ago na, sabi ng mga apostles, the Lord is near, the Lord is near. Totoo naman yun kasi lumalapit tayo sa panahon. Yes. Hindi tayo lumalayo. Sino ba sa inyo lumalayo sa panahon? No? Lumalayo na siguro. Tama ba? Bumabata pala. Lumalapit tayo. Kaya tama yung principle ng Bible. The Lord is near. As the see the day approaching, there we are coming closer to God, to the day of the Lord. Kaya while we are walking towards the day, waiting for that day, we need to encourage one another, love one another, grow, and help one another in this life as Christians. Serve God. Fellowship is one of the vital areas of Christian to grow spiritually, emotionally, practically. Despite of our differences spiritually, emotionally, intellectually, and politically. Magkakaiba tayo. We must continue to have fellowship with one another and fulfill God's purpose and plan for us as individual Christian and as a church. No, tuloy-tuloy lang. No, magpatuloy lang. Kasi sa pagpapatuloy, merong mga magagandang mangyayari. Ang mga hindi nagpapatuloy, yan, masamang pangyayari yan. Hindi man natin alam, pero meron yan. Because the Lord wants us to be in the family of God. Church. Kailangan meron kang family church. Ang question natin dito, our reflection, how is our confidence in the approaching God? Do you have confidence? Kamusta ang ating confidence sa harap ng Diyos? Excited ka ba sa Panginoon every time you talk to Him? Every time you listen to Him? How is our relationship with God? Do you have intimate relationship with God? Close ka ba kay Lord? Or open. Pares lang yun. Close and open. Di ba? Close, open. Parang bata, Close, open. Close or open ka ba kay Lord? Kasi alam po natin yung puso natin at ang buhay natin. How is our fellowship with one another? Kamusta ang fellowship natin? Nag-i-enjoy ba tayo sa fellowship natin? O nag-i-endure? I hope that we enjoy. Or maybe nag-endure man, pero patuloy lang. Be patient. How is your love to your brothers and sisters in Christ? Do we love one another? As the love God has given us. Mahal na mahal tayo ni Lord. Kahit tayo na marami din tayong kamalian sa buhay, pero mahal na mahal tayo ni Lord. And that also the message that we need to do that to others. Kahit sila may maliman o kamalian man, mahalin pa rin natin sila. Mahalin pa rin natin yung isa't isa. I hope and pray that this will be our encouragement as we continue to do and enjoy the access that God has given us through His Word, through His church, through everything, that blessings that He has given us. May God bless us. Let's pray. Lord God in heaven, thank you for, Lord, so much for the access
to all the blessings, the enjoyments, spiritually, materially, emotionally, Lord God. We know that you have everything that we need in this life. And you are the one who can provide, who can protect, who can preserve, and who can fill us with all lacking or with all we long for. Lord, we pray that may you help us, O Lord, to really experience and enjoy all the access, all the blessings that you have prepared, you offer to us through Jesus Christ, our Lord. Thank you so much, O Lord. Help us to be responsible as well, to love one another despite of our differences. Bless each one of us. We believe that all of us have struggles that we need to overcome day by day, moment by moment. We commit all these things to you, O Lord, and we give you back the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.